Mukhang matatali tayo dito mga kaibon sa tita ko. Kasi magiging tourist guide driver ako buong araw. Magbibisita iglesia daw kami. So pasensya na kung hindi muna natin mailalabas yung ating part 2 ng possible split. Pero baka bukas maasikaso natin yun. Pero meron lang akong meron akong parang natuwang sagutin kasi medyo na-intriga ako eh. May tanong si BJC Aviary. May tanong siya, sabi ni BJC Aviary, out of curiosity sir, bakit po kaya ang kak daw, kak sa ibon siguro sa African lovebird syempre, bakit medyo mahal daw kaysa sa hen? So yun ang sinasabi niya, bakit nga naman ng kak medyo mahal kaysa sa hen? Sabi ko sa kanya, hindi ko sigurado kasi hindi ko naranasan yan dahil tagal na, 3 to 4 years ago na akong parang huminto sa pagbibreed. Nagme-maintain na lang ako ng isang flight cage para siyempre nakakatuwa yung huni pag pinapanood natin nililipad. So napaisip ako, parang kumbaga biglang ang utak ko teka, kung mas mahal ang kak, ano kaya pwedeng mga dahilan? Naisip ko kaagad, hindi kaya sa sex link. Siyempre yung mga sex link mutation na medyo may kamahalan, kung ako magbebenta, nasa isip ko malamang most likely mas mahal ang kak kung ako magbebenta kasi makakapag-produce ka kagad ng visual na hen sa mga anak, tapos lahat din ng anak na kak split. So medyo mas may pakinabang kagad na maganda kaysa yung hen ang kukunin mo wala ka mapuproduce na visual dahil lahat lang ng kak magiging split. Di ba? Pero so pabor yung sex link na kak ang kukunin mo, kaya siguro mas mahal. Yun ang sa tingin ko kung ako magbebenta, pero hindi ko alam, hindi ko pa natanong sa mga breeder natin. Tapos pangalawa, naisip ko, hindi kaya may kinalaman sa dan fallow kasi di ba ang nababanggit nga sa mga hen, yung dan fallow natin parang medyo hindi ganun kabilis o kadaling mabreed. Sabi nila pagugulangin, so mga palagpas 1 taon up to 2 years. Sa pagkaganon, mas medyo mahal ang kak. So yun ang una nating nasagot kay BJC Aviary. Pero nung bandang huli, sabi ko hindi kaya parang mas may isa pang rason na palagay ko yun ang pwede talagang bukod sa sex link na nakapagpataas, kaya nagkaroon ng parang perception na mataas ang kak na presyuhan dating sa African lovebirds. Naisip ko siguro alam na rin to karamihan ng mga veterano. Kasi ang kak, pwede mong ilipat-lipat sa pares. Kunwari may visual, kunwari kang aqua. Gusto mo kaagad maparami yung medyo may kamahalan, syempre, no? Gusto mong maparami kaagad ng mga split na aqua ng mga anak mo. Pwede mong ipares yun sa tatlong hen. Ginagawa po ng mga veterano yan, marami na rin siguro gumagawa. 3, 4 na hen, lilipat-lipat mo lang siya. Kasi hindi mo magagawa sa hen yun, di ba? Dahil ang hen, pag nagsimulang pumasok na sa stage ng pangingitlog, wala na. Yung kak, magagamit mo sa ilang hen yun. So, sabihin ilang buwan, ilang hen ang pwede niyang mabuntis, kumbaga mapaitlog. Isang kak lang ang gamit mo. So, yung mga anak nun, split agad. So, napaisip ako, mukhang most likely yun nga ang dahilan kung bakit mas mahal ang kak sa mga presyuhan. Ewan ko po sa mga breeder natin, sa tingin nyo, kay BJC Aviary, mag-comment din kayo kung ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit medyo mahal ang kak ayon sa kanya sa presyuhan. Yun naman. Salamat po. Good morning ulit. Hasta la vista.